morning po sa ating lahat. Okay na, hawakan niyo, okay na. So we continue our message yesterday about how we could promote unity in the church. But before we go to the word, we actually have a word of prayer. Shall we pray? Father, thank you sa bagong araw at bagong buhay na ibigay niyo sa amin. And thank you, Lord, for allowing us to really study and ponder upon your word. It is given to us for us to understand, and given the power to realize through the Holy Spirit, we will have the grace also to apply them into our personal lives, and may it really give us the understanding how important it is that we as individuals aim and seek for the unity of the church, because this is your design and desire for each and every one of us. So in our midst, may you work wonders through the Holy Spirit, and may you be gracious to your servant. Forgive me, Father, from all my sins, and remove anything that hinder us to enjoy the word as we look upon you to be the source of every wisdom. The message is not of me, Father, it is of you, and may you speak to us mightily through the Holy Spirit. Thank you, Lord, for answering this prayer. Thank you for being so gracious to us. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Again, please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 12 to 31. Medyo mahaba-haba yung passage natin, but I'll try to be concise as possible. We will read this responsibly now. Tayo po'y tumayo lahat as we give respect to the reading of God's word. Yung version ko po is ESV, so bear with me. Responsibly, coming from 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 31, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For the one Spirit, we are all. For what is it wherein you were invited to another churches, except it be that I myself was not burdensome to you, forgive me this wrong. 2 Corinthians 12. Okay, iba-iba rin pa yung version niyo. O, sige. 2 Corinthians 12. Verse 14, for the body does not consist of our member, but of many. If the foot shall say, because yes, not a hand of them, of the body, it shall be therefore not of all. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. 19. And if they were all one member, where were the body? 20. As it is, there are many parts, yet one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor and more abundant cleanliness. Which are more presentable parts do not require, but God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now we are the body of Christ and members in particular. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administering, and various kinds of tongues. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret?
But commend earnestly the best gift, and yet show I unto you a more excellent This way. is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. You may have your seats, please. What a way to start our message this morning. We're trying to read in unison, but to my surprise, we have different translations. We're trying to be united, but everyone has its own way of reading the Bible. Anyway, what a good reminder for Lord. That is quite confusing if you have different versions. Kaya nga sa church, merong tinatawag na Bible reference talaga. So, nung nandun ako sa Silay City, ang version namin na ginagamit is ESV. Pagdating ko sa Kabangkalan, ang ginagamit nila is King James. So, I have to adjust. Ako lang mag-isang ESV, lahat sila King James. So, not King James, uli ako. Not King James only, but King James again. For the sake of not confusing the translation. Kasi dapat maging kwan yun. Hindi naman siya required talaga para lang maging clear tayo sa ginagamit nating translation. Para yung mga members hindi rin makukonfuse. Bakit iba yung ginagamit ni Pastor, iba yung ginagamit namin. So, it has to be considered at the same time. So, dito King James talaga kayo. Ginagamit nyo. Kasi yun yung Bible nyo, wala kayong magawa. Yun yung provide sa inyo. Sige, gamitin nyo na lang. So, yesterday, we have started about how to promote unity in the church. And the first thing that we have to understand in order to promote unity is we understand that spiritual relationship is far above than any special labels. At yan po ang in-erase ng Panginoon sa relationship natin, sa status natin, sa mga priorities natin. Tinanggal ng Panginoon yan. And we end up with the challenge of we could be an encouragement. We could be a person na na-refresh. Hindi yung nagpalitson yung buong simbahan kasi wala ka na, hindi ka na nagsisimba. Oh. Pag ginawa nila yon, ibig sabihin hindi ka nila kailangan. Oh, tuwan-tuwa sila, salamat. Oh. Kaysa sa nagpalitson sila, nandiyan ka. Diba? Oh. Kaya nga sinigurado ko sa silay nung nagpaalam ako, siguraduhin nyo lang yung tribute. Hindi dahil tuwan-tuwa kayo na wala na ako. Hindi talaga nalulungkot kayo. Punong-puno ng luha yung simbahan noon. No? So, at least alam ko mahal ako ng taga sila. The second thing about how we could promote unity in the church is supernatural designation and not self-discrimination. Dapat maunawaan natin, yung nag-designate po sa atin, hindi ang sarili natin. Hindi tayo nag-design kung saan tayo. Ang Panginoon. So kung nandito kayo sa Global Harvest Fellowship, dahil yun po ang itinakda ng Panginoon na narito kayo. And then nung nandito na kayo, meron kayong actual designation din kung ano yung gagawin ninyo dito bilang isang local church. At dapat maunawaan yun ng bawat isa. Hindi lang ng ganitong local church, kundi ng bawat local church. And many local churches, confused ang kanilang role sa simbahan. Kasi nga, akala nila sila yung dapat na magdo-dominate ng simbahan. Na sila dapat ang nagkokontrol ng simbahan. Na sila dapat ang nagtatakda kung ano ang dapat gawin ng lahat ng member sa simbahan. Nakalimutan natin na ang nag-designate sa atin, ang nagligtas sa atin, ang naglagay sa atin sa kung saan man tayo naglilingkod, hindi yung dahil sarili natin yun o tayo ang pumili noon. Hindi. Ang Panginoon ang nagbigay, ang nagtakda, meaning, ang Panginoon ang dapat ang may control. Anong ibig ko sabihin? Kung titingnan natin ang verse, sabi niya, sa verse 18, but in fact, tingnan ninyo mabuti, God has placed. You got that? But in fact, God has placed the parts in the body. Hindi ikaw yung naglagay-lagay niyan. Just imagine kung ikaw naglagay ng walang wisdom, saan kaya nalagay ang kamay? Nakakita na kayong kamay na nasa ulo? Nakaganong-ganon? O, gumaganon-ganon. Nakikita ko na yan sa mga headband, iba't ibang klase. Kagabi nandun kami sa train, meron biglang pumasok. Yung kapa niya, merong mukha sa likod. Nagulat ako. Ano ba to? So, costume niya yun. So, imagine na meron kang mata o mukha sa likod. O, dahil gusto mo na nasa likod yung mata o mukha mo. You look so scary.
Kung ikaw ang magtatakda, kaya maraming local church nakakatakot maging member. Alam niyo kung bakit? Kasi tao ang nagtatakda, hindi ang Panginoon. So dito sa verse, mababasa natin, sabi niya, but in fact, God has placed the parts in the body, every one of them. Everyone. Walang tao na member ng simbahan na dapat magtakda sa kanyang sarili na dito lang ako. Bahala kayo yan, basta ang gusto, eto lang ako. Hindi pwede yun. Dapat, tingin natin sa Panginoon kung saan tayo nililid ng Panginoon. Hindi yung self-leading, kundi God leadership ang dapat maghari sa ating buhay. So, every one of them, just as He wanted, just as God wanted them to be. Oh, ang Diyos ang may gusto, hindi ikaw. So, ano ang mga prinsipyong mauunawaan natin from this particular verse? Sabi niya, number one, God designed our particular ministry. Ginagawa mo yan dahil hindi ka magaling dyan. Kundi dahil dyan ka ini-empower ng Panginoon. Kung minsan, nilalagay tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin gusto, pero hindi natin alam, doon tayo naging gifted ng Panginoon. Kaya lang, hindi natin yun preference. Kasi meron tayong sariling preference. Gusto ko dito lang ako sa choir kasi yung choir lagi nakikita sa harap. Yan. Tapos, naalala ko nung ako ay isang associate pastor pa sa isang simbahan, merong isang member na talagang pinipilit niya, pastor, dapat sa choir ako. At kapag nasa choir ako, dapat palagi ako nagsusolo. Sabi ni pastor, huwag ka nang mag-choir. Gusto mo palang palagi nagsusolo. Eh di mag-solo ka mag-isa mo. Kasi gusto niya lagi nagsusolo. Pero gusto niya nasa choir. So may mga ganong tao na hindi pa siya talaga doon itinakda ng Panginoon, may gusto na siyang mangyari. Ang tanong, doon ba siya talaga gusto ng Panginoon o kanya lang yun na gusto? So akalain mo na magiging effective ka sa isang bagay, yun pala, magiging ineffective ka kasi hindi pala yun ang placement ng Panginoon sa buhay mo. May sinasabi ang Panginoon sa iyo, kaya lang ayaw makinig kasi ayaw mo yung ganong ministry. Oh. So, dapat, yung sinasabi ko, aside sa inventory, spiritual gift inventory, subukan mo ang lahat ng ministry sa church. Hindi mo ililimit kasi minsan sa spiritual inventory, kapag nalaman mo ng spiritual gift mo, yung identification of spiritual gift becomes an excuse rather than opportunity. Anong ibig kong sabihin? For example, ang tawag dito, ang spiritual gift na lumabas sa spiritual inventory is gift of hospitality. Tapos may nag-request sa'yo na, pwede ka magturo ng Sunday School? Ay, ayoko niyan. Gift of hospitality lang ako. Diba? Kasi in-identify na yon sa spiritual inventory. But, hindi mo alam kasi hindi mo pa sinusubukan. Ako, nung ako ay pumasok sa Bible School, hindi ko alam na meron akong gift of teaching. Hindi ko yun alam. Ang alam ko lang, gusto ko maging pastor doon sa Tarlac. Gusto ko bumalik doon. Gusto ko maging church planter. Gusto kong pumunta doon sa mga center kasi ang dami-daming estudyante doon nung una. More than 400 kami nung ako ay naging first year sa Dome. Sa first year pa lang, I think we are already 170. First year lang yun. So, sabi ko, sana opportunity, may simbahan ako. Walang ganong opportunity. Nilagay ako na outreach ng Dome Church. Doon sa squatters area. Bilang alalay. Alalay lang. Yung nag-assist ka lang sa mga babae na nagtuturo ng Sunday School. It so happened that one Sunday o one weekend, absent yung magtuturo. Biglang nagkasakit. Kami lang, walang magtuturo. So sabi nung team leader namin, ikaw magturo mamaya ng Bible story. Sabi ko, wala akong visual aid na kinuha na dinala kasi hindi naman ako magtuturo. Alam ko, alalay lang ako rito kasi lalaki nga. Babantayan yung mga babae kasi squatters area yung pinupunta namin. So bodyguard lang ako dito, ba't ako magtuturo? Basta ikaw magtuturo, sabi ng team leader namin. So siya ang naging song leader, and then nung time ko na, sabi ko, anong gagawin ko? Anong ituturo ko? May naalala akong isang story sa Bible na gustong-gusto kong story kasi very adventurous, and that is the story of Jonah. Wala akong visual aids. Nasa gilid kami ng dagat, so ang mga bata is familiar sila sa dagat, familiar sila sa barko, familiar sila sa isda. So, yan yung ginamit kong story. And for the first time in my life, I never realized I enjoyed children.
tuwang-tuwa ako sa mga bata kasi nung nagkikwento na ako, naiintindihan ako nila. Tapos sumasama sila sa ginagawa ko. Nung sinabi kong, just imagine na kapag ang barko tinatamaan ng malalaking alon, ano ang pakiramdam nyo? Siyempre, nahihilo. O, sige, tingnan natin kapag tinamaan ng malaking alon yung barko. O, sama lahat sila sa akin. So, kahit wala akong visual aids, yung sarili ko yung naging visual aids. Naging creative ako, and then they got inside the story together with me. Umuwi ako, nakangiti, sabi ko, ang galing ko palang magkwento. For the first time in my life, I realized that I have the gift of teaching. Alam niyo nung nag-masteral kami, mas na-affirm o na-confirm yung gift ko sa teaching kasi yung requirement every day namin is, number 1, ang question, doctrinal question na gagawin namin, number 1 rule is dapat nauunawaan ng 12-year-old na bata. Oo. Noong una nagtataka, bakit kailangan maunawaan ng 12-year-old na bata yung mga doctrinal statement na gagawin namin? Kasi ganito pala yon. Kapag ang iyong mga words na unawaan ng mga bata, hindi ka na mahihirapan na maunawaan ng matatanda. Kasi limited lang yung vocabulary ng mga bata. So the simpler, the better. Hindi nyo na-realize ko nung ako ay tumatanda na. Aminin ko man o hindi, tumatanda na rin ako. Matanda na ako. Masakit mang pakinggan. No. I realized that when I got older, the simpler I preach, the clearer it is. And the more it is understandable. Hindi ko kailangan ng mga mabibigat na salita para maunawaan. Kasi ang Panginoon, kaya nga nag-adjust ang Panginoon sa salita natin eh. Hindi niya pinasulat yung Bible sa salita ng langit. Imagine kung salita ng langit, mahihirapan tayong maunawaan ang salita ng mga anghel. Ang salita ng banal na salita ng Panginoon binigay sa atin is sarili nating salita. And then I learned through the years in our biblical interpretation, the best translation na babasahin mo is your own language translation. So kung Tagalog ka, the best version na babasahin mo everything is a Tagalog version. So ginagamit ko kapag Ilonggo, Hiligaynon version. Kasi hindi mo na kailangang i-explain. Unlike kung English yung babasahin, hindi agad nila naunawaan. Eh habang binabasa mo yung Hiligaynon, hindi mo na i-explain kasi sarili nilang salita ang naunawaan nila. One time pumasok ako ng PCBS, tapos meron ditong bagong version, New Testament version, anong tawag na? Millennial version o yung Tagalog, di ba? Millennial version. Yes. Tapos binasa-basa ko lang. At sabi niya sa mga Tagalog-Galasya, mga bobo kayo. Oh. Andun sa translation, may pumasok na millennial. Oh, millennial. Pagpasok niya, sabi niya, ay, ba't naintindihan ko yun? Anong binasa mo? Sabi ko, Bible. Bible yun? Ba't naintindihan ko? Sabi ko, anong ginagamit mong translation? NIV. Oh, sabi ko, basahin mo. Hala, naintindihan ko to ah. So, ginamit ng Philippine Bible Society na angkop sa mga millennials yung ganong translation. Kasi yung tinatawag na receptor language. Yun yung language ng magbabasa noon. At ang layunin noon ay upang maunawaan ng ganung bracket of generation ang salita ng Panginoon. Kaya nga, may translation. And many people does not understand yung mga King James only, na nag-stick sa King James only, it was translated according sa salita ng 1611. Old English yun. Kaya nga may translation. Tinranslate ang King James kasi nga walang English translation. Latin ang meron. Coming from the Greek and Hebrew and Aramaic, and then there's Latin Vulgate na tinatawag. Eh sino bang nakakaunawa ng Latin? Doon sa England. Eh ang salita sa England is Old 1611 English version. Tapos pinipilit ng mga pastor ngayon o mga King James advocate only na yun daw ang inspired translation. Sinong nagsabi sa inyo? Eh sa introduction pa lang ng King James 1611, dinisclaim na nila na inspired sila. Kundi tinranslate sa salita na naunawaan ng common na tao upang ang salita ng Panginoon ay maunawaan ng kahit pinakamahirap o pinakamaliit na tao na nabubuhay sa kanilang panahon.
So nag-adjust ang Panginoon sa atin. The same way that our translation are adjusted to our own understanding. So, importante, mahalaga na maunawaan natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin, hindi ang gusto mo. So, God wants us to understand that God designed our particular ministry. Pangalawa, sabi niya dito, God desired our place in the body. Hindi ang sarili mo ang mamimili kung saan ka. Dito may preference tayo kung saan kayo uupo. That's your choice. But it doesn't mean na nandyan kayo, permanent na kayo dyan. Hindi pwedeng pag may dumating na bisita, for example, nakaupo sa paboritong upan, sabi mo, akin yan, umalis ka riyan. Pwede ba yan? Pwede ba yun? Hindi. Di ba? Bakit? Meron bang pirma mo yan? Meron bang pangalan dyan? Nakanotaryo ba yung upuan na yan? Bakit tuwing darating ka, sabi mo sa nakaupo, umalis ka riyan? Akin, pwesto ko yan. Di ba may mga ganun-ganun kung minsan? Parang hindi tayo komportable sa simbahan kung hindi natin maupuan yung paborito nating side, paborito nating upuan. Hindi naman ganun yung sinabi ng Panginoon eh. Hindi ikaw ang mamimili ng lugar mo sa simbahan. Ang Panginoon ang maglalagay sa'yo. Kaya nga dapat maging open po tayo. Hindi tayo maging close. So yun po yung sinasabi mong disadvantage ng spiritual gift inventory. Kasi pag na-identify mo na yung gift mo, tapos sasabihin mo na ito yung ministry, tapos titingnan mo, wala dyan sa akong gift, wala dyan sa mga gifting ko, ayoko yan. Pero hindi mo alam na kapag sinubukan mo, ay may gift pala ako nun. So, hindi ganun ka-accurate yung spiritual gift inventory. Huwag niyong gawing absolute yung authority nun. It will help you at least understand, but it doesn't mean na magiging close kayo sa ibang mga ministry na hindi mo alam, yun pala yung gagamitin ng Panginoon para ikaw ay lumago sa iyong buhay Kristiyano at sa iyong relasyon sa Kanya. Tandaan po natin ang spiritual gift natin, hindi lang para mag-function sa church, kundi yun po ang tutulong sa atin para lumago tayo sa ating relasyon sa Panginoon at ang iba ay lumago rin sa kanilang relasyon sa Panginoon. The spiritual gift is not for you to consume for yourself, but the spiritual gift is for you to use so that others will grow in the body of the Lord Jesus Christ. So kapag umaawit ka rito, hindi para sa sarili mo, kundi para ma-edify yung nakikinig sa'yo. Yun yung purpose nun. Kapag nagkakanda, hindi para sumikat ka na conductor, nagkakanda ka upang ang iba ay tumibay ang pananampalataya sa Panginoon. Ang pagluluto, ang paglilinis, yun ay pamamaraan ng iba ay ma-encourage na maglingkod din sa Panginoon. Hindi para sabihin ka, ay ang sipag-sipag mo, ang galing-galing mo, ang sarap-sarap mo magluto. Hindi para sa iyo yun. Para iyon sa ibang mga Kristiyano upang sila ay lumago sa Panginoon, upang ang katawan ni Kristo ay maging matibay, malakas at magiging functional. So God placed us in a particular ministry and in the body in a particular ministry. Okay? Now, self-discrimination promotes pew sitters in the church. Anong ibig ko sabihin? Self-discrimination. Kasi sabi dito sa verse natin, ay hindi naman ako ay ilong ako. Kapag sinabi ba ng ilong na hindi siya mata, does it mean na hindi siya part ng body? Ay hindi naman ako paa, sabi ng kamay. Kapag sinabi ba ng kamay na hindi siya paa, does it mean na hindi siya part ng body? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. That is self-discrimination. Kung ita-translate ko sa salita natin, ganito yun, no? Hindi ko naman trabaho yan. Hindi ko kaya yan. Kayo dyan. You are discriminating yourself. Hindi ko kaya. Hindi ko trabaho. Remember, everyone must move in order for the body to function well. What if one day yung paa mo nag-decide? Wala kang arthritis, pero may sarili siyang desisyon, ayokong lumakad. Pero sabi ng ulo, sabi ng kamay, sabi ng ibang parte ng katawan, dapat
lumakad ako ngayon kasi kung hindi ako lumakad, hindi ako makakapunta sa palengke, hindi makabili ng pagkain, hindi makakakain, mamamatay ako. But the feet is so stubborn and says, no, that is not my job. Diba? Diyan ba ng paa ang bumili? Hindi. Hindi niya job. Totoo, di ba? Kapag sinabing, hindi ko yan job, bahala kayo dyan. Question, maiiwan mo ba ang paa mo? Pwede mo putulin yung paa mo pag sinabi niya, ayoko nga, puputulin na lang kita, ayaw mo sumama. Ganun ba yun? Oh. Kaya nga, yung sinasabing self-discrimination, yung taong ayaw mag-involve sa ministry, ano ang kanyang buhay sa simbahan? Nakaupo lang. And tandaan ninyo, itong mangyayari sa iyo. Ay, bumalik. Pew sitting is not a spiritual gift. Walang spiritual gift nang nakaupo lang. Tandaan ninyo. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, ang spiritual gift ko, mag-serve by sitting on the pew. Walang service sa nakaupo lang sa upuan. Hindi gift yun. Katamaran yun. Gets nyo? So dapat sa simbahan, walang member ang nakaupo lang. Kasi walang ministry of sitting in the pew or in the chair. So kung na-involve ka sa local church, ang una mong dapat itanong sa sarili mo, bakit nandito ako? Ano ang mga bagay na pwede kong gawin upang makatulong ako sa paglago ng local church na ito? Kung mag-i-involve ka. Kung wala ka naman plano, edi umalis ka. O, maglakad ka mag-isa. Anong itsura ng part ng body na naglalakad na mag-isa? Monster, tandaan nyo. O, kung ikaw ay parte ng katawan at ayaw mo maging parte ng katawan at naglalakad ka mag-isa, just imagine, ulo ka. For example, ulo ka. Naglalakad ka na ulo sa daan. O, can you imagine that? O, kasi gusto mo ikaw lang mag-isa eh. So remember that. Pew sitting is not a spiritual gift. Just sitting in a local church and listen to the sermon and just go home without any involvement is never a spiritual gift. It does not promote any unity at all in the body of the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo, anong ginawa niya sa buhay niya. Nagsisimba siya, pero meron siyang baon na. Ano yan? Tasa. Nagtataka to. Ano to? Ano yan? Meron na siyang cup holder na baon. It's a cup holder. Ibig sabihin, itong place na to, sa simbahan, kanya na yan. Exclusive. Ginawa niyang exclusive yung area na yon. Gets you na? He's so comfortable in this particular place na kapag may dumating, ano yan? Lugar ko to. Walang pwedeng makaagaw nito. Diba? Upuan sa simbahan. It may look funny, but it is actually a good realization for us na hindi magandang nakaupo ka lang. Right. So, tumayo na kayo. No. Number 3. Sacred combination and not self-exaltation. Okay ha? Sacred combination and not self-exaltation. Anong ibig ko sabihin dito? Ang Panginoon ang nag-combine. Nakapagtataka, iba't iba yung personality natin. Iba't iba rin yung kakayanan natin. Meron magkakapareho, pero iba't iba rin ang pamamaraan ng paggawa ng ginagawa natin. Doon yung conflict, nagkakaroon ng conflict. So, dapat may maunawaan tayo. Ang nag-combine sa atin, hindi yung sarili natin. Nandito tayo dahil gusto tayo ng Diyos na nandito tayo. Di ba? Yung sinabi kanina. At ikinumbine tayo sa ibang personality. Hindi para i-exalt yung sarili. Kundi, properly mag-coordinate sa isa't isa. Look at this verse. Sabi niya, but God has put the body together. Sino yung nag-combine? Ang Diyos. O, tingnan nyo na yung mga sarili nyo. O. Bakit tayo ang magkakasama rito? Diba? Sa Global Harvest Fellowship. Bakit tayo? We're much. Oh, bakit? Hindi kayo nagtataka? Oh, I'll be frank with you.
hindi naging smooth sailing yung mga relationship ninyo. Hindi all the time may peace dito sa simbahan. There are times na kahit konting salita lang, nagiging cause ng away. Kanina, ang bait-bait ko. Yan, kayo dalawa ngayon. Ha? Nasa akin yung microphone. Hindi na, nakalive tayo eh. Pero look at this. I'm so tempted, but I will not abuse my authority. But God has put the body together. Oh, ako nagtataka rin, since na dumating kayo rito, ako yung request ni ate, hindi ko naman in-expect yun. Almost every year nandito ako except nung pandemic kasi nga bawal na yun lang yung time na break. But aside from that, every year nandito talaga ako. Hanggang nalipat ako ng Kabakalan. Parang gusto ko na huminto kasi kapag tumatanda ka, napapagod ka na rin mag-travel. Just imagine yung long travel. Tinigil ko na nga yung dome teaching ko eh. Hindi na ako nagtuturo sa dome na yun. Kasi meron ng Bible school kasi ang Kabangkalan. Ako yung director. So, ang pangit naman, na director ako sa Kabangkalan, tinuturuan ko ng mga estudyante, tapos aabsinan ko sila kasi magtuturo ako sa dome. For 1 week, 2 weeks kasi every sem, nagtuturo ako doon. So, sabi ko sa kay Ma'am Lalay, Ma'am, hindi na magtuturo, dito na lang mag-focus sa Bible school na na-under sa akin. Kasi ako ginawa ng nilang director din, aside from being the senior pastor of the church. So, magiging ineffective ako kapag pinilit ko yon na magtuturo doon. So, I feel tired. Another thing. First time in my life na kasi ang Kabangkalan, ang laki-laking simbahan. I will admit it, it's quite different. Kasi yung sila, I went there, maliit pa lang yung church. The church grow with me. God allowed the church to grow with me hanggang dumami, lumaki ng lumaki. So naging part talaga sila ng buhay ko. Sasabihin ko sa inyo, most of my learnings, the most wonderful, sabi nga nung isang member, your best years were spent here in Silay, Pastor. Nung nag-tribute. Tandaan mo, Pastor, aalis ka rito, pero your best years were spent here. Because they saw that, yung growth ko and the growth ng church, together, we grew together. Dumating ako sa Kabangkalan, ang una ko na-feel, ang bigat-bigat yung responsibilidad. Mas malaki ang Kabangkalan, mas maraming ministry. At iba yung atmosphere ng mga tao. Ibang-iba talaga. So yung physically yung load, na-feel ko ang bigat ng responsibility. Nung una, siyempre, wala pang vision, wala pa akong nakikita. Hinihingi ko sa Panginoon, bigyan yung vision sa akin nung nasa Silay pa ako. But the first week na nandun ako sa Kabangkalan, nakita ng Panginoon ang vision sa akin. Anong gagawin ko for the next years to come? Biglang bibigat. The load was so heavy. And I cannot just relax. So sabi ko, lahat siguro ng mga commitment ko outside of Kabangkalan, parang gusto lang i-isolate yung sarili ko. Sabi ko, hindi na ako siguro pupunta na ako. Siguro pupunta na doon yung una kong inunsider na I have to stop because of the Bible school. Then sabi ko, hindi na. Pero hindi, tataka ko, nandito pa rin ako. Nilagay pa rin ako ng Panginoon. Wala akong magagawa, nakabook na ako. I'm just kidding. Inalaw ng Panginoon yun. Before ako sa Kabangkalan, sabi ko sa nila, nakaplano na kasi ito years pa, yung every year ko sa Hong Kong. Kaya wala silang complaint. So, sabi ko, nakapagod pa Panginoon ang mag-travel. Pero nag-travel ako ng immigration, hindi man lang ako tinignan ng immigration officer, pagbigay ko ng passport ko, tinignan lang, tatakagan, sabi ko, good morning. Gusto ko siyang tumingin, good morning. Wala, hindi tumitingin eh. 30 seconds for the first time, Philippine immigration. Lagi ako nahuhold dito sa Hong Kong, di ba? O, tinignan lang ako ng nung immigration officer dito. Sabi niya, may cover kasi yung passport ko. You remove the cover. Muna, hindi ko pa rin ginaganyan. Sabi ko, ano ba balatan? Dapat may balatan. The cover. Oh, yan. Tinignan niya, pagtingin. Binigay agad.
Pahinihintay ko, i-hold mo ko, marami akong sasabihin sa'yo. Wala. Wala, diretso na. So smooth. Sabi ko, Panginoon, talagang gusto mo akong pumunta ng Hong Kong. Kasi walang problema. Kahit sa travel, lahat. Ay, wala tayong magagawa. Magrereklamo ba ako? Placement of God. Diba? Ikinumbay na ako ng Panginoon sa inyo. Naging kabahagi na ako ng inyong buhay year after year. I don't know if I have been an encouragement, if I have been a help. Basta ginagawa ko na yung best ko every time na nandito ako. Tandaan niyo, iba yung preaching ko rito sa inyo. It's more personal kasi magkakakilala na tayo. Hindi na ako mahiya magiging prangka sa inyo. Kayo nga, walang hiya na rin kung wala na. Basta gano'n na lang. Hindi ako sasalita. Si Juna, Pastora. Wala akong sinabi. Ayaw ko lumabas sa bibig ko. Mabait na ako ngayon. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it. Tingnan niyo. Yung akala nating, ay hindi naman, wala namang kwentang member yan. Sabi ng Panginoon, no. Yung akala nating, hindi natin kailangan sa church, God gives greater honor to them. Yung akala nating maliliit yung contribution, ay, God is the one who honors them. Better than those who think they should be honored. Nasa verse eh. Tingnan nyo pa sa ibang simple version, ang ganda-gandang tingnan. Yung akala ninyong mga madaling bitawan, they are actually the ones in the sight of God na tinatawag na indispensable. You cannot just let go of them. Kasi ang Panginoon yung nag-combine nun. Kung kayo malalaking bato, tandaan ninyo, sa construction, kung wala yung maliliit, hindi magdidikit-dikit yung malalaking bato. Kung walang buhangin, walang mag-fill in doon sa mga crevices o sa mga gaps. So tayong malalakba tayo talaga yun. Let's say tayo yung malalaki. Hindi tayo mag-gel in, hindi tayo magbaban kung wala yung akala natin hindi natin kailangan. So never underestimate yung mga akala natin, wala namang contribution yan eh. God said, He gives greater honor to the parts that lack it. Nagulat ako riyan. Actually, kinumbine kong yung teacher namin, kinumbine ng lahat ng spiritual gifts. Talagang yun yung thing. Huwag mong i-underestimate yung maliliit ang contribution o naaambag o nagagawa sa simbahan. Ang Panginoon ang nagbibigay pansin sa kanila upang lalong tumibay ang iglesia niya o ang kanyang katawan. Wow, this is quite a surprise for me. Look, so that there should be no division. Kasi kung tayo malalaki, walang mag-gel in sa atin, magbabanggaan yung malalaki. Kano? At kung magbabanggaan yung malalaki, ano mangyayari? Mababasan tayo. The more tayo mag-divide. Kaya nga sabi ng Panginoon, He gives more importance and honor to those who think na maliit sila. Kasi yun yung magtatanggal ng division sa church. Yung mga maliliit na yon, yung mga insignificant others na tinatawag natin. Yung mga tatahi-tahimik lang nun sa gilid, hindi mo alam, grabe palang mag-serve. Yung mga hindi na ma-magnify yung ginagawa, pero ang laki ng contribution, bakit patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon? But that its parts should have equal concern for each other. Kita nyo? Yung maliliit na yun pala ang tumutulong sa atin na akala natin mga sikat tayo, na tayo-tayo lang. So, the principle, God combines all parts to work together. Small and great. Tandaan nyo ha, maliit, malaki, kinumbine nyo ng Panginoon. Lahat tayo. So kung magtutura, sino maliit dito? Bahala ka na sa isip mo sino maliit. Kailangan pala to. Hindi pala dapat to basta-basta binibitawan. Tutulungan ko to na lalong tumibay ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya nga give more attention to those whom you think are lesser in the part of the body. Yun yung sinabi niya eh. Yun yung binigyan pansin ng Panginoon. Yung lesser part. Binigyang honor ng Panginoon. Yung akala mong hindi makakatulong sa'yo. Yun ang dapat mong tulungan na lumago sa Panginoon.
God's concerns should be the church concern, not your concerns. Ulit ha? Kung lalagay ko yan, Abraham's concern should be the church concern, that's wrong. But the concern of the church should be God's concern. Hindi yung concern natin yung nagmamatter dito. Ang nagmamatter yung gusto ng Panginoon. That's why, kung may gusto ka, tanungin mo muna, yun ba ang gusto ng Panginoon? Hindi pwedeng gusto mo lang. Hindi pwedeng gusto ko lang. Ang tanong, ito ba ang gusto ng Panginoon sa aking buhay sa paglilingkod sa Kanya? Sabi niya kasi sa verse 7, on the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. You see that? Yung akala natin mahihina, hindi natin to kailangan, sila pa yung sinasabi doon na indispensable. Ano bang indispensable? May mga tao sa simbahan na akala mo, kapag nawala sila, yung feeling nila, hindi makaka-move on ang church. Yun ang tinatawag na feeling indispensable. Diba? Yung parang kailangan ka. Yung parang hanapin ka kapag wala ka. Hindi pala ikaw yon. Yung mga ganong klaseng palang tao na indispensable simbahan, hindi yung mga feeling indispensable, kundi yung feeling nila, hindi sila ganong ka-significant. Look. See that? On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are the ones na hindi pala basta-basta nile-let go. They are the ones indispensable. Grabe yung verse, no? And the parts that we think, look, are less honorable, we treat with what? Special honor. Oh, ang laging may honor kami ng mga pastor, mga guest speaker ninyo. Pero hindi pala dapat. Oh, bahala kayo dyan. Diba? Hindi pala dapat. Yung mga maliliit, yung mga feeling natin insignificant, yun pala yung dapat sabi. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Anong unpresentable? Yung pangit para sa'yo? Pangit naman ito. Sabi niya, maging modest ka sa kanila. Maging mabait ka sa feeling mo, mga pangit sa harapan mo. Hindi ka aya-aya na member. Pangit naman ito. Wait, sabi ng Bible, be modest. While our presentable parts need no special treatment, kayong mga sikat, you don't need special treatment. You already have the special treatment kapag kayo ay sumikat. What I mean is, you got all the attention. You don't need to magnify the attention. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Nakikita na kayo eh. Hindi nyo na kailangan nakikita na kayo, lalo pa kayo magpapakita, andito kami. Oh. Walang ganun. Kundi yung mga hindi nakikita, kayong mga nakikita, yun ang magbibigay ng modesty. Treat them with special modesty, and less honorable, treat them with special honor. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Patindi no? Nagulat ako. Alam niyo, nag-change ang way of studying ko ng scripture nung na-under ako sa isang taong sabi niya sa akin, from now on, you study the text rather than the background of the text. Kaya, mas nakafocus ako sa text kaysa sa magiging background nito. Ano ibig sabihin nito behind? Laging, anong sabi ng ganitong commentary, anong sabi ng ganitong dictionary. So yung pinipreach namin yung sinabi ng dictionary, sinabi ng commentary, hindi namin pinipreach yung text. What I am showing you now is the text itself. Kaya nga sabi ni ate, nag-iba yung preaching ko sa Kabangkalan dahil dito. I started focusing on the text. Before I left, sabi nung anak ko, mas naunawaan ko ang preaching mo. Hindi ko alam, maybe tumanda na ako kasi bata pa ako noon. Pero sabi niya, when you preach, it flows. Sabi ng anak ko, talaga nag-flow. Sabi rin nung asawa ko. Sabi ko kasi, I started to focus on the text rather than on the backgrounds, the meanings of the text and everything. Just the plain text itself will tell us what God wants us to be. Nandyan, hindi mo madidinay, andyan yung mga words. Ang liwanag pala, ba't ba pupunta sa kung saan-saan? Eh, nandito naman pala. Right before my eyes ang katotohanan. Kaya lang palagi ako tumatakbo dito, tumatakbo doon, tumatakbo dyan. Sabi ng Panginoon, don't keep running away from the text. Just preach the text. And that's it. At tingnan nyo ang impact sa akin. O tingnan nyo ang impact sa inyo. Di ba maliwanag? Sino walang naliliwanagan? Wala ka?
Maliwanag na lahat? Kailangan nyo pa ng flashlight? Oo, hindi na. Sa baba lang kailangan ng flashlight, nalilim doon. So as I close, number 1. In verse 27, it says, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Tandaan natin, each member is a vital part of the church. Walang dapat i-chipwera sa atin. So kung nandito tayo, from now on, sino ba yung mga parang insignificant na pumapasok dito? Yung mga parang hindi pansinin. Yung tatahitahimik lang. Yun yung dapat yung bigyan ng atensyon at tulungan na lumago sa Panginoon. Kayong mga veterano, alam niyo na kung sinong veterano rito. Kayong mga matagal na naglilingkod dito, don't just focus on yourselves. Okay? Kasi hindi na kayo kailangang turuan. Kayo na nga ang dapat magturo sa kanila. Ang tawag ko doon is mentoring. You make your life significant by affecting the life of another one na lumalago pa lang sa Panginoon. And I tell you, hindi sila alis nito. They will stick in this church. Once you started focusing on them and not on yourself, sasabihin na ang ganda doon, babalik ako. Hindi dahil kulang sila sa pansin, kundi nangangailangan sila ng pansin upang sila lumago sa Panginoon. Kasi naramdaman nila, nakabahagi sila ng simbahan ito. So babalik ako doon. Pangalawa, sabi niya, God wants the church to work and function in an orderly manner. Tingnan niyo yung verse. Orderly manner. And God has placed in the church first. Ha? Diba? Pag nagbilang tayo, 1, 2, 3, 4. Hindi 10, 9, 8, 13, 14, 15. Yung bata lang yun. Confused pa magbilang. Alala nyo, ang mga bata, magbilang ka nga. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Dahil hindi pa memorize. Hindi niya alam yung order ng number. We have numbers to understand that there should be an order. Diba? Hindi mako-confuse. Alam natin yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Tingnan yung ginawa ni Apostle Paul. And God has placed in the church, first of all, apostles. That's the order. Second, prophets. Then third, teachers, then miracles, then gifts. Anong sabi niya? Huwag niyong pagrarambulin. Guess nyo? Kayong mga dapat lang tuturo, apostles, prophets, huwag niyong irarambol yung mga lesser gifts na tinatawag. Oh, hindi naman fruit salad na simbahan eh. Di ba? Alam niyo yung kanta na yon? Yung fruit salad? Ano kasi yung banon? Saging, 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 papaya, papaya. Tapos, ano sunod? Oh. Watermelon, watermelon. Saging, saging, saging. Fruit salad, fruit salad. Oh. Hindi fruit salad ang simbahan. Merong order na ginawa ang Panginoon. We respect the order that God has created. Okay, ganun lang kasimple yun para ma-avoid ng confusion. Number 3 principle, no single member or gift can do all the function. Hindi kakayanin ng isang tao lang para mag-function ng buong katawan. O, tingnan nyo yun. Text again. Are all apostles? Lahat na tayo apostles? Kasi kung apostles lang ang kailangan natin lahat para ang church mag-function, di dapat apostles tayo lahat. Ano sabi ni Apostle Paul? Are all apostles? Are all prophets? O sa atin, are all choir members? Are all cooks? O sige, magluto kayo lahat dun. May makikinig pa rito? O, nag-guess nyo na ngayon. Lahat pa nag-welcome ng bisita? Sino pang uupo rito? Lahat, welcome, welcome, welcome. O, ma-overwhelm yung bisita nyo. Ano ba namang simbahan ko? Bago ako makarating sa upuan ko, pagod na ako. Are all teachers? Do all work of miracles? Hindi. Ang sinasabi niya, may kanya-kanya tayong bahagi na ibinigay ng Panginoon. Hindi lahat pare-parehong gift. Hindi lahat dapat ganito, dapat ganito. May mga ganong member kasi, dapat ganito, dapat ganito. You're not the one to determine. God is the one who determines it.
So no single member or gift can do all the function of the church. And last, every member must work together. Kasi tingnan nyo, do all have the gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? No. Hindi maunawaan kung hindi tayo mag-work together. So tandaan po natin ito. These are the three things that propose the church. At nawa, tayo ay maging promoter ng unity ng simbahan. Be a contributor, not the one that destroys the harmony and the unity of the church. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the message given to us. We thank you for the clarity of your word. And we thank you on how you will empower each and every one of us to function well and properly for the glory and for the honor of you. May we respect the placement given to us by the Lord Jesus Christ as empowered by the Holy Spirit. In everything that we do, may we glorify and honor you. Thank you, Lord, for answering our prayer. We commit and we ask all these things in Jesus' name. Amen.